Magandang hapon po sa inyong lahat. Buksan po natin ang ating Biblia sa aklat ng Kolosas chapter 4 verse 17. At pakisabi ninyo kay Arkipo na tapusin ang gawaing tinanggap niya sa Panginoon. Maraming salamat po sa pagbabasa ng salita ng Diyos. Magandang hapon. Ayan. Tumayo ulit tayo. Tayo. Ilagay ang kamay sa dibdib. At tayo ay magpangako sa Panginoon. Sundan niyo lang ako. Ang salita mo ang aming patnubay. Gabay sa aming buhay. Tulungan mo kaming ito'y may sa buhay. O, pwede na pong maupo. Last week, pinag-aralan din natin yung the faithful worker of the Lord. And Pastor Jay mentioned 11 people na nakasama ni Pablo sa ministeryo. Ngayong hapon, aking pong bibigyan diin at bibigyan ng pansin ang isang tao lang doon. Kasi siya ay kakaiba sa 11. In that 11 persons na nakasama ni Pablo, lahat yon ay mayroon silang, they have an special privileges and they have an special ministry. And that ministry, makikita nyo doon, they are an encourager, si Pravas ay prayer warriors, lahat yon ay mayroon silang ginagawa. Pero pagdating dito kay Arkipo, medyo pababaan ng konti. Pagdating doon kay Arkipo, ay iba yung kanyang sinabi. No, kaya makikita natin dito, papag-aralan natin, in a detailed way, one verse lang po ako ngayon para hindi na po kayo magbubuklat-buklat ng inyong Biblia, na daw one verse lang po tayo. Kasi napakaganda ng kanyang sinabi. Either it is an encouragement or either it is a rebuke. So whether it is the two, na bahala na sa atin kung paano tayo kakausapin ng Panginoon sa hapong ito, basta't ang importante maintindihan ninyo the principles of serving. Remember that our theme in this, ang tema natin this anniversary ay embracing the call to serve. And mostly this year, ang ating mga topics is about sa paglilingkod. Patungkol po sa paglilingkod. Now, in the closing section na binasa po doon, kung babalikan nyo po ang chapter 4 verse ng baba niyan, Paul mentions many names. In that there is an 11 total names. Some of the people are with Paul and send greetings from them. Naging kasama niya. Dito natin nakikita na mas maganda sa loob ng iglesia are many workers and many laborers. Alam niyo po, sabi ng Diyos, marami ang aanihin, pero kukunti ang tagapag-ani. Marami ang pwede nating madalas sa Panginoon, pero konti ang nagdadala sa Panginoon. And I hope and I pray that this afternoon, ang nasa loob ng church na ito ngayon, nag-attend ngayon, hoping na lumabas kayo, na kayo ay magiging worker. Amen po ba? Parang konti lang nag-amen sa. Dito ang parte mahina. Dito muna. Amen. Dito. Amen. Dito. O, para mas malakas doon. Remember that we are all co-laborers in the Lord's vineyard. Lahat tayo tagapaglingkod. Ang pastor ay isa lang na lingkod. Ang mga deacon sa isang lingkod. Ang mga music team ay mga tagapaglingkod. Lahat yan ay naglilingkod. Lahat tayo ay naglilingkod with a specific work. Kaya dapat maintindihan natin na mayroon tayong katawagan sa Diyos. Remember, kapag ikaw ay naging isang Kristiyano,
mayroong katawagan sa iyo at mayroong specific gift para sa iyo that you were to be excellent, na dapat ikaw ay mag-i-excel dyan. Na? Sabi ko nga dati, ako ang pinakauna kong ministry, taga-acetate. Si Brother Johnny sa CR yan. Sa floor manager. Floor manager yan eh. Ako taga-acetate. Taga-acetate lang ako. Pumasok ako sa music team, pero wala talaga yung tawag natin na mag-excel. Bagamat marunong din tayo umawit, marunong din tayo sa instruments, pero yung excel, yung tinatawag natin na mayroon talagang para bang may embrace natin yon, hindi tayo nilinya doon. Nung ako ay nilagay sa preaching at sa teaching, there's could be na para bang may spark na, wow! And nakita ko, there are some people who are being, para bang nagsasabi that, na parang they are so very blessed na kapag nagsasalita tayo, so sabi ko, parang dito ako nilinya ng Lord. At dahil doon, ay tanawag nito, ginawa nating, in-expertise natin yon. So, nag-excel, in the glory of the Lord, sa biyaya ng Panginoon, praise God, tayo ay ginamit ng Diyos sa buong buo. So yun pa ang ibig sabihin natin. Now, tingnan muna natin yung sinabi kay Archippus. Balikan natin ron. Ang sabi dyan, sa English muna. Ang sabi dyan, si Colossians chapter 4 verse 17, and say to Archippus, see that you fulfill the ministry that you have received in the Lord. Either it is an encouragement or it is a rebuke. Pwede, pareho. Tingnan natin sa Tagalog. Sabi diyan, at pakisabi ninyo kay Arkipo na ipagpatuloy ang gawaing tinanggap niya sa Panginoon. Now, kung ito ay si Arkipo, ito ay sinulat, ang Colossians ay sinulat sa mga taga-Colossae. Kung babalikan natin ang Colossians chapter 4, balikan muna natin, puntahan muna natin. Sabi diyan, sa verse 16, pagkabasa ninyo ng sulat na ito, ipabasa rin ninyo ito sa iglesia sa Laodicea. Basahin din ninyo ang sulat kong manggagaling doon. At pagkisabi ninyo kay Arkipo na ipagpatuloy ang gawaing tinanggap niya sa Panginoon. Now, take note ha. Pag nagsulat ka, halimbawa magsusulat ako, at mayroong special mention sa isang tao, abay kakaiba yon. Diba? At ipag-ibasa daw kay Arkipo, meaning, according sa pag-aaral in the backgrounds ni Archippus, itong si Archippus ay probably interim ni Epaphras, because Epaphras is a pastor of the Colossae. Pwedeng siya ang nagpalit dahil si Epaphras ay pumunta kay Pablo. So sa panahon na yon, siya ang nagiging pastor. Now, kilalanin muna natin si Archippus. I think, alam nyo na lahat kung kilala nyo na si Archippus. Tama? Sino nakakakilala kay Archippus? Walang nakakakilala. They are a hidden, unknown character in the Bible, actually. Pero sabi ko nga, ang bawat nailagay na pangalan dyan, mahalaga at mayroong kwento. Tama? Mayroong kwento. Now, si Archippus po, 2 beses lang siya na-mention sa Biblia. 2 beses lang po siya. Unang na-mention po siya sa, tingnan natin, na-mention po siya sa Philemon. Sa Philemon, tingnan natin, kung makukuha ko yung Philemon. Sa Philemon chapter 1b, chapter 1, pakilagay nga ron, sabi doon, to Philemon, our beloved fellow, and Apphia, our sister, and Archippus, our fellow soldier, and the church in your house. Okay, at para sa iglesyang nagtitipon sa inyong bahay, kay Apphia na aming kapatid na babae, at kay Archipo na kapwa naming kawal sa Panginoon. So according sa mga scholars, etong si Archipo ay posibleng anak ni Philemon at ni Apphia. So they are a Christian family. Sila ay Kristiyanong pamilya. Alam naman natin si Philemon,
At nakikita natin na dito lang minensyon yung then, and the Colossians chapter 4 verse 17, doon lang na-mention si Archippus. Okay na, so balik tayo doon. Balik tayo sa ating topic. Now, makikita po natin dito na si Pablo ay mayroong binibigay na idinidiin tungkol kay Archippus. Kakaiba po kasi ang kanyang sinabi. Sabi ni Pablo, pakisabi ninyo kay Archipo na ipagpatuloy ang gawaing tinanggap niya sa Panginoon. Kung bubugbugin natin ang tanong ito, bubugbugin natin ang tanong, hermeneutics bakit kailangan niyang ipagpatuloy? Diba? Ano ang tinanggap niyang gawain? Siya ba ay huminto? Pwede bang siya ay nanghina? Or hindi siya gumawa? Or hindi niya ginawa? Kung pag-uusapan natin sa isang usapan, maraming tanong. Maraming tanong sa bagay na yan. Pero probably, si Pablo is one of the best encourager. Ako naniniwala si Pablo isang encourager. Why? Ang book of Colossians, siya ay nasa kulungan at siya ay nagsusulat sa mga churches. At dahil siya ay nasa kulungan, ang kanyang ini-encourage sa iyang mga nasa labas. Di ba? Na supposedly, siya ang bibigyan ng encouragement, pero siya pa ang nagbibigay ng encouragement. So mamaya na natin yan pag-uusapan. Alam nyo po, nakikita natin dito that there is something na ipinapaunawa kay Archippus. Ano po? Now, ilagay natin muna. Huwag muna tayo pumunta dyan. Kasi mamaya isa-isa natin yan. Ilagay muna natin sa sarili natin. Ano? It is easy for many people to start a task or a job. But it's hard to complete. May mga taong sa pasimula lang maganda, pero kapag dumating na sa pinaka-sustenance ng ministry, medyo hirap na. May mga taong sa una, very on fire sa Diyos, pero pag naglaon at tumatagal-tagal na sa pananampalataya, medyo naglalaylo na. It is easy for many people to start a task, but it's hard to complete. Distractions come along and get people off that task. Maraming distraction Maraming distractions. In the workplace, sabihin na natin sa trabaho, if a person does not complete a task, it will often cost him a job or a promotion. Kapag nakompleto niya ang kanyang trabaho, nagiging maayos, there is a possibility na may promotion. Pero kung tatamad-tamad nga or hindi niya tinatapos ang kanyang gawain, may posibilidad demotion. May posibilidad na hindi siya ma-promote. May posibilidad na hindi siya pagtiwalaan. Okay? Outside of the workplace, there is a seldom severe consequences of not completing a task. Most tasks outside of a job are personal choice tasks with no one to hold anyone accountable to the task. Nakakalungkot. Alam po, minsan yung ginagawa, iniiwan na lang natin. Kahit nga sa bahay, diba? Hugasan na lang. Iabutan pa kipirangal daw. Diba? Sulabahan. Iabutan kisarong simana. Diba? Yung kaisipan nating mga Pilipino, yung bukas na. Diba? Mamaya na lang. Oo, mamaya na yan. Kinabukasan, mamaya ulit. Bukas na lang. Hanggang sa napabayaan na. Yon. Now, makikita natin dito, the church is one of the places where the highest level of volunteer worker is done. Alam niyo po sa church, ang mga worker natin ay volunteer lang. Tama? Sino dito ang volunteer natin? Dali, pakitaas. Mga volunteer. Wala naman po kayong sahod. Tama. Wala naman kayong nakukuha sa church. Wala namang ibinibigay sa inyong pasahod na payroll. Every 15 and 30. Very few people are paid anything to do a church ministry. And those who do get paid, palagi po, I think very little of amount lang. Just for pamasahe, para sa
Para na lang sa mga pastor sa mayroon talagang love key para sa mga pastor. When a job is a volunteer job, ito makinig kayo para mas maintindihan natin. When a job is a volunteer job, many people do not place a high priority upon it. Ulitin ko ano? Kapag volunteer job lang, hindi yan nilalagyan ng priority ng mga tao. Do I right? Volunteer lang eh. Wala naman akong nakukuha dyan. Diba? May isa raw akong narumduman. Anong nagiginibog ang puro Bible study mo? Anong nagagawa ng Bible study mo? Nakakain ba yan? Diba? Ano bang nagagawa ng pagsisimba mo? Nakakatulong ba yan? Nabibigyan ka ba ng pera dyan? Nakukuha nyo? So mostly volunteerism are most neglected, hindi na pa-priority. They can take it or leave it. Naalala ko yung shinare ko, yung tungkol sa church, yung pagpapahalaga sa church at pagpapahalaga sa trabaho. Diba? Nakakapag time in ng automatic na ibig sabihin, hindi pwedeng malate dahil mayroong, anong tawag nito? Habang diklat. Sa church, okay lang na 2:30, 3 o'clock darating. Diba? Pag may sakit, pinipilit magtrabaho. Tama? Oo, pinipilit talaga magtrabaho. Pero may kalintura, may sipon sana. Pastor, dahil po ako makapag-church, may sipon ako. Hindi pa ako makapag-prayer meeting. Masakit po ang aking tuhod. Alam nyo po, kalagyan, alam nyo, makinig kayo. If that could be the reason, it always a reason. It always become a reason. Makinig kayo. Kung palagi nga ng magiging rason, nako, sasabihin ko sa inyo, sasakyan niya ni Taning na rason na yan. Hindi kayo nagtataka? Na kapag palagi kayong nagsasabing masakit ang ulo, masakit lagi ang ulo nyo? Hindi kayo nagtataka na kapag nagsabi kayong, Pastor, busy ako, busy talaga kayo? Because it is most neglected. Most neglected. Wala pa po ako sa sermon Pang pa lang po ito, introduction pa lang. Oo. One verse lang naman tayo, kaya okay lang, Instead of only have doing the job or completely stopping, one must to continue to work it until it is completed. Yun ang gusto ng Diyos. Kaya dito natin makikita po kung ano ang prinsipyo, what could be the principles of serving. This could be an encouragement to our keepers, but this could be an encouragement or spoke both to us. Lahat tayo, ulitin ko, lahat tayo nilagyan ng Diyos ng trabaho sa iglesia. We have an individual, hindi naman pare-parehas tayo ay pastor. Pero mayroon kayong, ano tawag nito? Mayroon kayong gagawin sa body of Christ. We are body of Christ. Hindi ko alam kung anong klase kayong parte sa katawan. Kung kuko kayo, kung dapan-dapan, kung ingron. Ano pa? Hindi ko alam kung sa puwit kayo. Basta ang importante, you are in the body of Christ. Di ba napakahalaga din ng puwet? Gapos naman kailangan, di ba? Hindi kaya ng ngipin. Yung hindi kaya ng ngipin, kayang putulin ng ngipin, kayang putulin ng puwet. Tama. Lahat naman yan, di ba? Yung kilingan natin, napakahalaga, Kahit kayong pilikmata, napakahalaga, So in other words, lahat ng ginagawa natin are only part na tayo ay tinawag ng Diyos. Naalala ko si Nanay Lumen. Isang example si Nanay Lumen na. Si Nanay Lumen, secret, po natin yan. Secret worker po natin yan. Oo. Sekreto lang po yan na nagtatrabaho dito sa church. Wala po yan sahod. Nagugod-ugod pa yan mayroon pa yung sakit sa tuhod. Pero alam niyo po ang ginagawa niya, magchat-chat yan sa akin, Pastor, may gawain po ba ngayon? Pag sinabi ko, meron po nanay, okay po, ako po ang maglilinis, ako po mag-aayos ng upuan. Nakita niyo kung gaano yung kanyang dedication para maglingkod. Na kahit sabi ko, nanay,
Salamat po nanay. Sa yung sabi niya, ito po ay aking pangako sa Panginoon, maglilingkod ako habang ako ay may lakas pa. Wow! Huwag tumaas nanay ang tenga mo ha. Huwag lumaki pala ang tenga mo. Pero ako ay natutuwa sa puso mo. Na kailangan kang i-recognize eh. Kasi you are the one who give an example to others. Matanda na yan, pero may puso ng paglilingkod. In whatever he has done, she loves it so much na ginagawa niya yun. Diba? Na ginagawa niya yun. Now, there is a principle in serving God in this verse. Tingnan nga natin. Next Ron. Yan. Ang unang prinsipyo, receive in the Lord. Alam nyo po dyan, tingnan natin. Okay, pag-ilagay ron. Next. Saan galing ang ministry? Tingnan nyo ha. And see that you fulfill the ministry, the work that you have received. Kanino natin tinanggap? Kanino galing ang ministry? Kay Lord. Tama? So meaning, number one, principles in serving God. Number one, God gives the ministry to the people. Kung ikaw ay tagapaglingkod, kung ikaw ay deacon, ministry mo yan. Kung tagapaglinis sa church, ministry mo yan. Kung music team ka, ministry mo yan. Aba? Kung ikaw ay nasa audio room, ministry mo yan. Lahat ng ginagawa natin dito, we are part of that ministry. Now, ano sabi dyan? Sino nagbigay? Ang Diyos. In other words, kapag ang Diyos ang nagbigay, abay kailangan mong seryosohin ang paglilingkod. Hindi basta-basta ang Diyos nagbibigay. Kapag ang Diyos ay nagbigay sa atin ng isang task, makinig kayo, kapag ang Diyos ay nagbigay sa atin ng task, ang ibig sabihin niya, or pinapakita lang sa atin na nagtitiwala siya sa atin. Do I right? Kahit sa trabaho. Tama? Kahit sa trabaho. Sabihin na natin sa mga trabaho. Kapag binigyan ka ng admin or binigyan ka ng manager mo ng trabaho, ibig sabihin may tiwala sa iyo. Tama? Naalala ko noon si Mrs. Pigpapaduman sa iba-ibang lugar, pipakoleksyon ki kwarta mga ribo-ribo. Sabi ko, "Dey ka natatakot ka yan." Sabi niya, sa wala naman kasing ibang pinagtitiwalaan nga si Busing, kundi ako lang. Aba, yung pagtitiwala. So in other words, kapag ang Diyos ang nagbigay ng ministry na yan, God gives the ministry to His people, ang kasama dyan, tiwala ng Diyos sa atin. Pinagkatiwalaan tayo ng ministeryo ng Diyos. But why most people neglected and sometimes hindi nagiging priority ang ministry? Tandaan, ang Diyos ang nagbigay ng ministeryo para sa iyo. No? Tinanggap natin yan. No? Tinanggap po natin yan. Okay, so maiintindihan natin that God gives the ministry to His people. It was received from the Lord. So pag tinanggap natin o binigyan ka ng task, actually nga, kahit nga sa pagbabasa, kahit nga sa ministry, and Sunday ministry, alam nyo po, nakakalungkot na pag Sunday ministry, parang hindi natin pinaghahandaan. The music team are so busy na i-prepare nila ang team, ang songs. Pero tingnan natin yung mga ministers natin. Bihira lang ang magtanong sa akin, "Pastor, ano po ang reading of the word?" Kaya nilagay ko na sa bata eh. Alam niyo kung bakit po nilagay ko na sa bata? Nagtatanong na yung magulang, "Pastor, ano po ang reading of the word?" Yung magulang nagtatanong. Hindi natin pinipreparar yung ating sarili. And even to the point that we are in an opening prayer, remember that every time that we are in front, we are in the battle.
nasa battle po tayo. Now, the pastors are nakikipagbaka sa pagpe-prepare ng sermon. Nagpupuyat, naghihirap, nag-iisip ng mga bagay-bagay. The music team are working with in their lineups. But what about the ministers? That you are part of the worship. Tapos darating pa, late. Sino nga nagbigay? Sino ang nag-assign? Si Lord. Kung si Lord ang nag-assign, kung ang Diyos ang nagbigay, seryosohin ang paglilingkod. Seryosohin ang paglilingkod. Alam niyo po, noong mga unang taon ko sa yung mga, kahit ngayon, alam niyo po, pag I was been speaking or kahit po ako ay opening prayer, piniprepare ko ang sarili ko. Isinusulat ko pa yan minsan yung aking prayer. Ano sa atin? Para bang kung ano lang yun, yung impromptu na prayer? Yung walang preparations na panalangin? And sometimes hindi nakikita yung tinatawag na anointing. Yung para bang panalangin o paglilingkod na walang anointing. Yung para bang hindi nagfo-flow yung Holy Spirit. Yung para bang nagsasalita tayo dito sa unahan na walang laman. Yung walang impact na tinatawag. Why? Because we too are failed to prepare. Iniisi-isi lang eh. Hindi alam, galing sa Diyos. Tingnan nyo, pag binigyan kayo ng task ng inyong opisina, diba? Pag month end, sino mga month end? Diba? Pag binigyan ka ng task sa opisina, gagawin mo hanggang gustong matapos. Dapat may ipakita mo na maayos ang iyong ginagawa. Tama? Para walang masabi. Pero pagdating sa Panginoon, tingnan natin. Less priority. Kaya, alam nyo po, nakakalungkot tingnan na napapabayaan yung ministry. At nakakalungkot tingnan na may mga taong iniiwan ng ministry. Siya ang masunglit. Siya ang ma-prayer meeting. Siya ang ma-prayer. Siya ang ma-closing. Pagod, Pastor, dahil po ako makapag-closing. Acceptable kung life and death ang usapan. Alam nyo po, pag ako nagsalita lang na okay po, ramdam nyo na hindi ako agree sa sinasabi nyo. Ulitin ko ha. Pag ako po nag-reply sa inyo ng okay po, raramdaman nyo na hindi okay para sa akin ang inyong reason. Next. True ministry is received in the Lord. Ibinigay sa iyo, tinanggap mo. Tama? Now, kung tinanggap mo, that could be a covenant. Do I right? Binigay sa iyo ng Diyos, tinanggap mo. So kung tinanggap mo yan, you should do as much as possible or as the strength that you have, gawin mo yan para sa Panginoon. Gawin natin para sa Panginoon dahil tinanggap natin yan sa Diyos. Amen po ba? Bakit parang Relax. Relax lang. Ang sarap kasi makipag-usap sa mga ganitong uso na seryosong-seryoso. No? Yung nagiging seryoso ang mukha. That means na nagkakaintindihan tayo. True ministry received from the Lord. No? It is a vice versa. Pinapagawa yan sa atin ng Diyos. So kapag itiniwala yan sa iyo ng Panginoon, meaning kung tinanggap mo yan,
unang-una, ang Diyos natutuwa kapag ginagawa natin ng maayos. No? Because that ministry is we receive the Lord. Makinig kayo. Hindi lahat binigyan ng pagkakataon ng Diyos ng paglilingkod. Tama? Tama mo ba? Hindi rin lahat tinawag ng Diyos para sa paglilingkod. Ang paglilingkod sa Diyos is the most highest calling. Pinakamataas na katawagan. Makinig kayo. Mas mataas pa sa presidente ang katawagan natin. Why? Bakit po? Diyos ang siyang tumawag sa atin para maglingkod. Mataas ang paglilingkod dapat. Mataas dapat ang level ng paglilingkod dahil galing sa Diyos. Diba? So kung yan ay galing sa Diyos, tanggapin mo ng buong buo, isingkin mo ang sarili mo, ipasok mo ang sarili mo, kaya nga sabi ng Panginoon, love the Lord your God with all. Lahat. Receive. Paglingkuran ng Diyos ng buong buo. God does not want a partial obedient. Tama ba? Ayaw ng Diyos ng partial obedient. Ayaw din ng Diyos na half-hearted obedience. Ang gusto niya, full commitment. So kapag may ibinigay sa iyo ang Diyos na ministry, dapat ang ilalagay mo sa sarili mo, full commitment. Amen po ba? Dapat full commitment yan. Next. Pangatlo, prinsipyo. There's something the word fulfill. Ang word na fulfill, ministry may be left unfulfilled if we are not careful. Ang ministeryo, pwedeng ma-left behind kung hindi tayo careful. Kung hindi tayo mapagmatsyag o hindi natin ginagawa. Kung tatamad-tamad tayo sa ministry. Nagtanong si Sister Chi, sino ba ang pwedeng sumama sa misyon? Alam niyo pong nalungkot ako na wala man lang may nag-volunteer para sumama sa misyon. Kung ako nalungkot, sa tingin niyo ang Panginoon, hindi kaya nalungkot? Kung may katawagan, may ibig ko sabihin, lahat tayo mayroong desire na maglingkod. Tama ho ba? Tama. May kakayanan naman tayo. Acceptable if we are busy. Yes. But we can, pwede naman natin pag-usapan, Pastor, sa susunod na linggo, sasama ako. Pastor, sa susunod na week, okay na ako dyan. Basta, ahead of time, ipagpapaalam lang. Ang ganda ng puso ni Kate. Asan si Kate? Diba? Sabi niya, Pastor, pwede akong sumama. Basta, ahead of time, ipaalam ang aking schedule. Kasi pwede kong ipagpaalam sa aking manager at pwede akong mag-absent sa trabaho ko for the sake na makapagsama ko. Wow! Fulfill. Ministry should be fulfilled. Ministry must be fulfilled. Ministry must be complete. Ministry must be mabigyan ng focus, mabigyan ng panahon, mabigyan ng oras. The most neglected time, the most neglected ministry is the ministry of God. Andiyan naman si Pastor. Andiyan naman yung mga leaders. But what about us? We are part of the church. We are part of the church. Do I right?
And you are part of the universal church. You are Christians. We have an individual calling to the Lord. That is why you should be fulfilled. Kaya, ilalagay nyo sa Tagalog, sabi niya, sabihan nyo si Archipos na ipagpatuloy, na gawin. Maraming mga Kristiyano ang naghihinto sa paglilingkod. Marami din pong pastor ang naghihinto sa paglilingkod. Yan sabi ko, kapag ang isang pastor hindi talaga tinawag ng Diyos, kapag ang isang pastor hindi talaga tinawag ng Diyos sa paglilingkod, hihinto at hihinto yan. Bakit? Nako, sabi ko nga sa isa kong kausap, tingnan nyo naman, ganito lang na tao ang hawak mo. Ilang pamilya ito, sabihin na natin 20 pamilya ang pakikisamahan mo. Iba-iba pang tao, iba-ibang karakter, iba-ibang upbringing. Diba? Tapos may sakit sa ulo, may medyo sakit sa ulo, may hindi masakit sa ulo. Diba? May pasaway na miyembro, medyo may hindi pasaway, may hindi pasaway. Alam niyo po, kinategorize ng isang pastor, the most percentage ng committed na worker, the percentage ng committed na worker is only 20% of the members of the church. But that 20%, ang ginagawa nila, it covers the 80% work of the church. 80-20 ang labas. Ang 20% na tao committed, kayang abutin o kayang gawin ng 80% ang gawain ng church. Asan yung 80 na tao? Pwede may nangyaring dalawa. Pwedeng dalawang nangyari doon. Either, yung 80 tao, 80% hindi gumagawa. Or either, yung 20 katao, hindi binibigyan ng pagkakataon or ini-encourage yung 80 na gumawa. Pero kung 100% full blast, workers, 100%, ako sasabihin ko sa inyo, 101, aabot yan, lalampas, kung fully committed. Kung fully committed. Alam niyo po, kapag ang isang church, fully committed ang mga worker, wala tayong problema sa worker. Do I right? Hindi problema si pastor, no? Sa worker. Kung fully committed worker. Tignan ministry may be unfulfilled. Sometimes nagiging unfulfilled kasi may mga taong naglilingkod, hindi puso ang paglilingkod o wala sa puso ang paglilingkod. Maglilingkod lang for the sake na ay makasupog man ki pastor. Makasupog man ngaya sa katugangan ta, batayo ngaya nagtabang sa ko. Wala na sa puso. Wala na so paglilingkod na hali sa Diyos. Wala na po yung paglilingkod na yung para bang galing sa Diyos na ang paglilingkod o para sa Diyos na ang paglilingkod. No? Fulfill. Pag sinabi diyan the word fulfill, tapusin, i-complete. No, ikumpleto. Dapat wag iiwan. Wag pababayaan. Yan yung word na fulfill. Pangapat. Ang pangapat is the one must take heed to their ministry. Ang word na take heed, okay, ilagay nga natin. Pakilagay nga ron next pa. Be sure to carry out. Ang ibig sabihin ng word na take heed, be sure to carry out. Siguraduhin mong matatapos mo. Question.
ang mga task ba na binibigay sa atin, nasisiguradong tapos natin na fulfilling? Sabi dyan, be sure to carry out. Or in other words, pay attention. Grabe, no? Alam niyo po, pag nilagyan na natin ng pay attention, no? Pag nilagyan na natin yung word na pay attention, anong ibig sabihin? Abay, kailangan ng pagpursigihan. Dapat gawan na ng paraan. Aba? So yun ang yung word na see to it, see that you fulfill. Sabi diyan parang, oy, Archipos, unawain mo, kailangan mo nang tapusin, kailangan mong gawin ang ministry ng ipinapagawa sa iyo. One must take heed to the ministry. No? So yun ang pinakakailangan natin. Kailangang mapagbantay tayo. Kailangan gawin natin ngayon. Ang ibig kong sabihin na gawin natin ngayon, may ministry ka ngayon? Ikaw ba ay nagpipay atensyon? Nasusure mo ba na ikaw ay nagiging tagapaglingkod? Nasisigurado mo ba na napapatuwa natin ang Panginoon sa ating paglilingkod? Pwede bang masabi ng Diyos na siya ay satisfied sa paglilingkod natin? Ilagay mo sa sarili mo, satisfied ba ang Diyos sa paglilingkod mo? If yes, praise God. If no, ano gagawin? Pay attention. Take it. Sapagkat hindi basta-basta ang iyong pinaglilingkuran. Ang pinaglilingkuran natin, walang iba kundi ang Diyos. Amen po ba? The last one. And say to Archipos. Alam niyo po, and say to Archipos. Sino magsasabi? Sino magsasabi? Yung mga taga-Colossae. And say to Archipos, in that colon, and sasabihin niyan, the principles of serving, we should encourage others to fulfill their ministry. Kapatid, baka nalilingawan mo na, baka nakakalimutan mo na ang Diyos. Kapatid, yung ministry mo, hindi mo na nagagawa. No? We should encourage others to fulfill their ministry. Tinapi ko ito sa mga pastor. Nung tinapi ko ito sa mga pastor, may nakikita ko sa likod, umiyak. Umiyak siya. Sabi ko, grabe ka. Sabi ko, baka sabi ko na may natamaan ako or something, may nabuksan ako sa iyang, umiyak siya. Umiyak. Hindi pastor ang umiyak ka, asawa ng pastor. Sabi ko, ginausap ko siya na, sabi ko, Ses, mayroon ka bang problema? Parang sabi ko, nakita ko na ikaw yung umiyak. Sabi niya, Pastor, I was been encouraged ng iyong preaching. For so many times na ako ay parang, ang tawag nito, daw na ayaw ko na maglingkod to the point na ayaw ko nang mag-serve sa association. Pero dahil sa naintindihan ko ang bagay na ito, that you are the one who been speaking to me, parang ako ang kinakausap mo, doon ngayon ako napapaiyak, sabi niya. May punto talaga ngayon sa punto ng buhay ko, actually ngayon, gusto ko nang umalis sa ministry. Pero dahil sa encouragement na ibinigay mo, parang nagkaroon ako na para bang nasabi ko, hindi pala ako sa tao naglilingkod. Sa Diyos pala ako naglilingkod. Hindi pala ako sa pastor naglilingkod. Sa Diyos pala ako naglilingkod. One of the great encouragement na ibinibigay natin, something word. Alam niyo po, pag ako nagsabi sa inyo, kaya mo yan, nagtitiwala ako sa kaya mo yan. Ang word na kaya mo yan is one of the great encouragement. May isang pastor na American pastor, siya po ay street boys, pero nakapasok, nakakilala siya sa Panginoon. So hindi pa siya preacher, hindi pa siya binibigyan
ng kanyang, ang tawag nito, ng pastors niya na mag-preach. Pero parang nakakitaan siya na marunong magsalita. So sabi ng pastor, sabi niya, ako aalis ngayong linggo, no? Bibigyan kita ngayon ng pagkakataon na mag-speak sa unahan. So ang pinag-speak niya, ang tinapik niya, prepared siya, nag-prepared siya sa buong linggo. First time niya gamitin. First time niya gamitin. First time niya gamitin, Sunday morning, tumayo siya sa unahan. Biglang pumasok yung pastor. Nagtaka siya, sabi niya, akala ko nasa bakasyon to, tapos ngayon nandito. Tapos, pinakinggan talaga kang pastor. So sabi ng pastor, wow, grabe nga yung kulba ko. Grabe ang kasi andun yung mentor niya eh. Diba? Pero after that, pagkatapos, kinausap siya ng pastor, sabi ng pastor, kasi ang tinapik niya, Jonah chapter 1. So sabi niya, alam mo, kapatid, dapat hindi ka lang magtatapos sa Jonah chapter 1. Dapat tapusin mo Jonah chapter 2, Jonah chapter 3, Jonah chapter 4. And next Sunday, ikaw ulit. Alam niyo ang sinabi niya, I will do it, pastor, because I will do to serve the Lord. Ang nakakalungkot, alisin niyo sa kaisipan niyo na pag sinabihan kayo na kaya mo, parang pinipilit kayo. Ulitin ko, no? Kapag sinabihan ka, pastor, parang hindi ko kaya. Pag sinabihan ka, kaya mo, that is a confirmation from the Lord na kaya mo. Umalis ka sa comfort zone mo. Tama? Because your comfort zone, hindi mo talaga kaya. Pero pag sinabihan kang kaya mo, there is a one person na naniniwala sa'yo na kaya mo. Amen po ba? Sino na dito nasabihan kong kaya mo? Tama? Lalong-lalo ng Panginoon. Makita nyo that the Lord give the ministry you have received. Binigyan ka ng pagkakataon, binigyan ka ng magaling sa pagsasalita, binigyan ka ng paglilingkod, ng administrations. Kaya mo yan. Alam niyo sa akin na nakapagpatibay, sinabihan din po ako na, kaya mo yan. So kung walang may nagsabi sa akin ng kaya mo yan, hindi ko kaya. Pero dahil sinabihan akong, kaya mo yan, kaya mo yan. Amen. Kaya mo yan. Yes. Wow. Kaya nyo yan. Why? We should encourage others to fulfill the ministry. Huwag nyong titingnan na hindi nyo kaya. Huwag kayong tumingin sa kakayanan nyo dahil hindi nyo talaga kaya. Tumingin kayo sa kayang gawin ng Diyos sa buhay nyo. Sapagkat kapag ang Diyos ang gumawa ng bagay na yan, sasabihin ko sa iyo, you are an ordinary person to become an extraordinary person. Magtataka ka, bakit ko nagawa yon? Bakit ko nasabi yon? Bakit ba nangyari yon? Sasabihin mo lang, glory to the Lord. Soli Deo Gloria. Ang lahat ng yan ay napangyari dahil sa biyaya ng Panginoon. So dito natin, alam niyo, one verse lang ito, no? Pero ang laki ng prinsipyo na ibinigay sa atin. The principles in serving God. Now to conclude, tingnan natin. Isa-isahin natin. Pakinig sa slide ron. The principles in serving God, God gives the ministry to people. Sa bawat isa sa atin. May ministeryo tayo dito. And the true ministry is received in the Lord. So kapag tinanggap natin at binigyan tayo ng task ng Panginoon through the pastors, through the leaders, do not hesitate na gawin yon. No? Gawin mo yon. Paglingkuran mo yon. I-fulfill mo yon ng maayos because sometimes that ministry may be left unfulfilled if we are not careful. One must take heed to their ministry in order for it to be fulfilled. And last one, we should encourage others to fulfill their ministry. Kung may nakikita kayo mga kapatid na parang ayaw pa, parang balang-balang pa maglingkod, encourage mo sila. Ipakita natin ang paglilingkod na tama. Amen po ba? Palakpakan natin ang Panginoon. Who is our promise keeper? Walang iba kundi ang Diyos. Walang iba kundi ang Diyos. Kailangan
sila po muna ay maialay sa Diyos. Kailangan matanggap po nila ang blessings ng Diyos. As children go older, marami po ang sa kanila ay nag-e-impluwensya. Kailangan munang Diyos muna ang mag-impluwensya